Magandang umaga po sa lahat at salamat po sa ating Panginoon na ako po ang naatasan ng ating Pastor Felix na magbigay ng mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa aming pananambahan, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Ako po, O Diyos, na gagamitin mo na magbigay ng iyong mensahe. Patuloy ko po hiningi ang gabay mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at patuloy na mahayag ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng mataas na papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Naranasan na po ba ng bawat isa sa atin ang hindi makatulog? O naranasan na po ba ng bawat isa sa atin ay hindi po makakain? O nawala na po tayo ng kagalakan? Alam niyo po ba na merong mga tao na hindi po natutulog o takot matulog dahil po iniisip nila na hindi na po sila magigising. At meron naman po mga tao na hindi po lumalabas ng bahay dahil natatakot sila na paglabas nila ng bahay, pwede silang maaksidente o anuman pong masamang mangyari sa kanila at yun din po ang kanilang ikamatay. Ito po ay tinatawag na anxiety. Ano po ang ibig sabihin ng anxiety? A feeling of worry, nervousness, or unease, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. Ang salita po ng Diyos ay merong kasagutan dito kapag ka po tayo ay naatake ng anxiety. Dali lang po. Ang salita po ng Diyos ay ating matatagpuan sa Philippians 4:6-7 NIV. Makitayo po ang lahat sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa magandang balita po, Biblia, sa Filipos 4:6 hanggang 7, sinasabi po, talata 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Talata 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Makakaupo na po ang lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. As a believers of our Lord Jesus Christ, we must overcome anxiety through, number 1, pause from panic. Sa Tagalog po nito ay huminto mula sa pagkataranta. Pag tayo po ay natataranta, hindi tayo nakapag-iisip ng maayos. Ito po ay nagpapalabo ng ating pag-iisip at nagpapaihina ng ating pananampalataya. Sapagkat po, ang panic ay hindi nagmumula sa Panginoon. Ang gawin po natin, ituon po natin ang ating paningin o kaisipan sa ating Panginoon.
fix our eyes on Him. Imbis na sa kinakaharap nating problema o bagyo sa buhay. Meron po akong testimony tungkol dyan. Nung maliit pa po ang aking anak na si Giben, yung nag-iisa ko pong lalaki, magwa 1-year-old na po siya noon. Siya po ay na-hospital kasi check up ko po siya, advice po ng doktor, i-admit po siya sa hospital. Then, na-admit po siya dito sa, marapit po sa Riverbank na hospital, nakalimutan ko pong pangalan nitong hospital nito. Pero ngayon po nakikita ko po yung hospital na yon, bagamat ginagawa siya, pero parang natigil yung paggawa ng building. Doon po na-confine ng aking anak. Ang nangyari po, ng unang gabi pa lang po namin doon sa hospital, mag-aalauna ng madaling araw yun, matutulog na po ako, yung anak ko natutulog na. Ako matutulog na. Nandito siya, nakahiga siya dito ko. Ngayon, kasi breastfeeding po kasi yung aking anak, kaya yun, pinadedede ko po siya. Bakit? Kasi pagod na ako noon, naantok na rin ako. Pero ako po yung mananampalataya noon. Mananampalataya na po ako sa Panginoon noon. Nung matutulog na ako, biglang sabi sa akin, ginising ako ng Panginoon. Sabi niya, gumising ka, tignan mo yung anak mo. Pumakita ko po yung aking anak. Talagang purihin ng Panginoon. Hindi ko alam ano mangyayari doon sa anak ko kung hindi ako gumising. Violet po yung kanyang dito po yung kanyang mga labi. Violet yung skin niya, violet yung mga kuko niya. Makita ko yung paa niya, ganun din. So, tendency po sa akin, nagpanic po ako. Ang ginawa ko po, dun sa, may emergency po kasi na pwede mong pindutin dun sa dun sa kwarto. Hindi po kami naka-private noon may kasama po kami sa kwarto nung ma-confine yung aking anak. Ang ginawa ko, kasi nagpanic na po ako pinindot ko po ng dire-diretso yung emergency. So, takbuhan ngayon yung mga resident doctor doon para i-attend ko yung kailangan ng aking anak. Nakita nga nila, violet na yung si Giben. Ngayon, nagtakbuhan sila, pinapump nila. Ay, ano sa akin ng Panginoon, huminahon ka, yun, nagtumigil ako. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa aking anak, wag mo po siyang pababayaan. Naiyak ako pag naalala ko yun. Ngayon, yun nga, tumigil ako, hindi na ako nagpanik. Pinagkatiwala ko na lang sa Panginoon mangyayari. Actually, kasi yung anak kong yan, nag-iisa siyang lalaki. Tapos hiningi ko yan sa Panginoon, kaya po ang pangalan niyang Given. Nung tugunin ng Panginoon ng hining ko, kaya siya Given. So, ayun, pinapump nila, hanggang sa, ayun, nakasurvive si Given. Na nabuhay. Nakaano siya dun sa sitwasyon na yon. Talagang sabi ko, bubuhayin siya ng Panginoon. Talagang tunay nga na, at napag-alaman ko kung bakit nangyari yun. Bandang huli ko na. Kasi, yung nurse po, na susunod doon sa nurse na sinabi niya sa akin, Mother, sasabihin ko na lang po sa inyo kung ano nangyari. Yung palang anak ko, may prescribe yung gamot, yung doktor, na doble yung pagpapainom sa kanya. Baga hindi niya nakayanan yun, siyempre bata pa siya. Kaya ganun nangyari sa kanya, na doble yung dosage na ininom niyang na gamot. Kaya po ganun nangyari sa anak ko. Pero purihin ng Panginoon, kumilos ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya nga sa akin, huminahon ka. Akong bahala sa iyong anak. Ayun po, si Giben, nakaligtas siya doon sa ganung pangyayari. You overcome anxiety through pause from panic. Sa kanyang pong mga salita, mababasa natin sa Psalm 46:10a. He says, "Be still and know that I am God." Sapagkat siya'y makapangyarihan, kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. Number 2, you overcome anxiety through prayer with petition.
Sa Tagalog po, panalangin na may pakiusap. Imbis na mag-worry o mag-alala, ay manalangin tayo sa Panginoon, boldly and confidently, na diringgin niya ang ating mga panalangin. Kasi po nais ng Panginoon na hindi lang tayo basta nananalangin. Dapat wala pong doubt yung panalangin natin. Gusto ng Panginoon confidently lumapit tayo sa Kanya with boldness. Na diringgin niya yung ating mga panalangin. Ganyan po ang ating Panginoon. Meron din po ako i-share sa inyo nangyari sa akin. Isang beses po na ako'y nanggaling ng US. Nung bago po ako umuwi, nandun pa lang po ako sa US. Sabi po ng aking mga anak na kasama ko dito sa bahay, sabi niya, Mama, huwag kang tutuloy dito pagkadating mo galing ng US. Kasi, bagamat tapos na yung yung pandemic, pero uso pa rin yung mga sakit, yung mga flu, yung mga ganun. Kasi yung isa kong apo sa bahay, yung kasama ko, sakitin yun madali siyang makaano ng sakit. At katatapos niya lang magkasakit at kagagaling lang niya. Kaya sabi ng mga anak ko, Mama, huwag kang tutuloy dito. Kaya ang ginawa ko, kasama ko nung mga anak ko, sila Given, sabi ko, anak, doon muna ako sa inyo mag-stay. Kasi nga ayaw akong papag-stayin nung aking mga anak doon. Kasi ayoko na rin namang makipag-argue, gusto ko ikapayapaan. Kaya ayun, sinunod ko po ang aking mga anak. So gano'n, doon na nga muna ako nag-stay. Doon sa aking anak pagdating namin, mga 2 days ako doon. Siyempre, pagka nandun ako, nakapaligo na ako, tapos na, nakaano na ako dito. Ito ngayon, kasi pagka sa flight, US ka, matagal-tagal ang flight niyan 16 hours. At pag ako po ay nasa flight, hindi mo po ako mapapatulog. Nakaupo lang po ako. So, sa 16 hours na yon, nakaupo lang po ako, gising na gising. Hindi po ako makatulog. Ganun po ako. So, bali pagdating din po doon sa anak ko, hindi rin ako makatulog. Doon ako sa isang kwarto. Bagamat naka-aircon na ako, inihanda na nila yung ko, hindi rin po ako makatulog. So, nag-aalala ako kasi ako may high blood Possible na alala ko na baka ako ma-high blood. Ayoko po na high blood kasi minsan nahihilo ka. Tataas ang presyon mo. Yun ang inaalala ko. Kasi 3 oras na ako sa kwarto, hindi pa rin ako makakatulog. Pero nandun yung aking confidence sa Panginoon, boldness na sabi ko, Lord, gusto ko na pong makatulog, gusto ko na pong mapahinga. Sana po, patulugin mo na po ako, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi iniisip ko, mahirap pala yung ganun, hindi ka makatulog. Doon sa aeroplano na galing ka sa flight na matagal, hindi ka nakatulog. Pagdating mo doon sa bahay, hindi ka rin makatulog. Possible po na ako'y, kasi hindi ko kwarto yun hindi ko, kaya hindi ako makatulog. Pero sa akin panalangin, continuous na panalangin ko sa Panginoon, nagising na lang ako umaga na, 7:00 na ng gabi, ng umaga. Salamat sa Panginoon, dininig niya, kasi nananampalataya ako na diringgin niya yung aking panalangin na ako'y patulugin niya. Yun po kasi ang nais ng Panginoon With boldness, confidently, tayo dumalangin sa Kanya. You can overcome your anxiety through prayer with petition. Ito po ang angkop na salita ng Diyos dito. Sa Jeremiah 33 says, Call to me and I will answer you. I will tell you great and unsearchable things you do not know. Sa number 3 po, you can overcome anxiety by practice thanksgiving. Ang pagiging at sa Tagalog po ito ay magsanay ng pasasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat na ito ay naglilipat ng ating pananaw mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Kasi po nais ng Panginoon magpasalamat tayo, anuman po ang sitwasyon ng ating buhay. Meron pong 2 magkasamang tao na yung isa, kasi umuulan, sabi nung isa, salamat umuulan kasi
fresh na naman yung ating pakiramdam, malamig, at madidiligan ng mga halaman. Ito naman pong kasama niyang isa, mareklamo. Sabi nung isa, oh, ayan, uulan na naman. Depende kasi sa pananaw yun eh. Perspective changes everything. Kung ano po yung pananaw mo, doon na babago. Katulad po halimbawa, namatayan ka ng asawa. Siyempre po, asawa mo yun eh. Mahal mo yun. Paano mo tatanawin yun? Magpasalamat sa Panginoon, Lord, salamat. Kahit namatay na po yung asawa ko, binigyan mo ako ng asawa. Naranasan kong mag-asawa, naranasan kong mahalin. Pero kung ang ginawa mo, namatay ang asawa mo, lungkot ka na, parang wala na ang ano sa'yo, wala ka ng kasiglahan. Iniisip mo na, paano kaya ako nito? Wala na yung asawa ko, mahal na mahal ko pa naman. Pero kahit ganun yung nangyari, nagpasalamat ka, o pagtatagumpayan mo yun. Isa pa, halimbawa, paumanhin po sa ating kapatid na V. Nakikita ko lang po kasi paano ako nabibless sa ating kapatid na V. Naputulan ka ng paa, na isang paa. Pero kahit naputulan ka ng paa, ng isang paa, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon dahil buhay ka pa, malakas ka pa. At ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Siya yung magpapadala ng mga tao sa iyo para tagpuin ang iyong mga pangangailangan. Pero kung ikaw, naputulan ka ng paa, nandun yung parang wala ang mundo, parang ano na sa iyo. Iniisip mo, paano kaya ako nito? Lalayuan na ako ng mga tao. Wala na akong silbi. Hindi na ako makakapagtrabaho. Pero pag ang ginawa mo, nagpasalamat ka sa Panginoon, kahit ganun yung nangyari sa iyo, mapagtatagumpayan mo yun. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. You can overcome anxiety by practicing thanksgiving. Sinasabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sinasabi, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Number 4, you can overcome anxiety by possess perfect peace. Magkaroon ng ganap na kapayapaan. Kapag tayo nagdarasal ng may pasasalamat, nagbibigay ang Diyos ng kapayapaang hindi kayang unawain ng isip ng tao. Ang kapayapaang ito ay nagsisilbing bantay, pinoprotektahan ang ating puso at isipan kay Kristo Jesus at hindi nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa Kanyang presensya. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan. I-possess natin ito sapagkat ang Diyos ay laging sumasa atin. Meron din po akong patotoo. Nung bago pa po kami mag-asawa ng asawa ko, yung pong aming bahay dyan, wala pa po yung bakod. So, nandun po yung aking pag-alala kasi sabi ko walang security dahil kami, highway kami. May nangyari nga po, kasi bago kaming lumipat dyan, dati kasi galing kami doon sa mga in-laws ko sa Montalban eh. Kaya lumipat kami dyan, wala pang bakod yung bahay. Isang beses po, kapapanganak ko lang kay Ruth, siguro mga ilang buwan siya, naglaba po ako ng damit. Hindi ko naman po alam na ganun talaga doon sa lugar na yun. Sa aking paglalaba, sinampay ko na po sa likod, si Ruth nakahiga doon sa isang kwarto, iniwan ko siya doon. Ang ginawa ko po kasi pagsasampay ko, sinara ko lang yung pinto, hindi ko siya isinusi. Aba, pagbalik ko po ng bahay, nawawala na po yung TV namin. Sandali lang po yun, nawala po yung TV. At yung TV na yun po, kasi nung ako'y dalaga, nag-iipon na rin po ako. Kasi nung ikasal kami ng asawa ko sa sa Huwes lang. Hindi kami yung kinasal kami talaga sa kaya kami walang mga regalo. Kaya nagpundar kami ng unti-unti ng aming gamit. Yung naipundar na po na yun na TV,
Nawala pa po. So, bali nag-aalala ako, sabi ko, ganito pala to. Kaya nabalitaan ko, yun nga po doon, mga nakawan dito sa amin. At isang beses, meron nagpunta sa bahay namin. Sabi niya, Lynn, mag-ingat ka, sabi niya. May 2 lalaki kaming nakita dyan. Sa tapat namin yun eh. Na binubuksan pilit yung pinto nyo. So, lalo ko nag-alala kasi nga wala pa nga kaming bakod. Ganun ka ano. Kaya nung makaipong kami ng nakbabakod na kami. So, we feel secure na kasi nakabakod na siya. Hindi na kami nag-aalala, mapapasok kami. So, ganun din po sa ating Panginoon. Kapag tayo nagtiwala sa Kanya, possess na natin yung perfect peace. Kasi sa Panginoon, dun lang po natin matatagpuan yung kapayapaan tunay. Sa Panginoon lamang po ang tunay na kapayapaan. Sa Isaiah 26:3, ito po yung tamang verse dito. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. You can overcome anxiety through pause from panic, prayer with petition, practice thanksgiving, possess perfect peace. Ang pagkabalisa o pag-alala, anxiety, ay nararanasan ng lahat ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Ngunit hindi rin nagkukulang ang Panginoong Diyos sa pagbibigay ng tulong, kapayapaan, at kailangan natin. To God be the glory and thanksgiving.